I've made my way through some valleys and desert, believing that I'd get lost. I stood at the foot of what felt like Mount Everest, knowing I had the strength for the climb. 'Cause through every trial, each test and temptation, one thing is sure every time. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive when it sure looked like I couldn't win. But Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Ask me why, I have no hesitation. God does what He says He will do. Well, I'll simply say every battle has taught me there's nothing He won't help me through. So why should I dwell on the hardships and struggles when I look just beyond them? I see the way this will end is with great celebration, and deep in my heart I believe. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive when it sure looked like I couldn't win. But Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive when it sure looked like I couldn't win. Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over, over and over, over and over again. Yes. It is hard to understand God's purpose in our lives. It is hard to obey the perfect will of God. But all we need to do is to trust Him with all our heart, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you.
has set before us. Do your best to reach your goal, and God will take the rest. Lay aside your burden at His feet, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you. All things are come with a purpose. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. God is faithful every time. Lately I've been through some testing and trials. Felt like a detour that went on for miles. But standing here now looking back, I can say, Lord, I'm thankful. Some storms I thought I would never survive, but here I am feeling so strong and alive. The darkness is past and the morning is bright, and I'm thankful. Lord, I'm thankful like David after Goliath, like Paul and Silas after the jail. I'm thankful like Daniel after the lions. Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. I battled giants of failure and fear, shadows of doubt where my hope was unclear. But all along, Lord, you were hovering near, and I'm thankful. All the seas of my past were a thundering roar that echoed the guilt that I could not ignore. But it's nailed to a cross, and I hear it no more, and I'm thankful. Lord, I'm thankful like David after Goliath, like Paul and Silas after the jail. I'm thankful like Daniel after the lions. Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. I'm thankful, Lord, I'm thankful. Amen. All right. Good songs we heard. Amen. When the hurt goes deeper than the deepest place your heart has ever known. When you're standing in your darkest trial and it seems you're standing all alone. When the tears fall down like bitter rain
and you're wondering if the sun will shine again. In the midst of disappointment, look around, you'll find a faithful friend. He's walked through my darkest valley, shining light upon the lily by the way. He has picked me up and held me when I thought I could not face another day. And when my heart had stopped its singing and my mind was simply searching for an end. Naimbag nga morning kagabsat, barong aldaw, barong nga parabor yan. Good morning sa ating lahat at yon. Welcome sa aming devotion, ang Panagsagana group or mga working singles. Yan. So, especially mga working singles, gising-gising na tayo at tayo ay mag-join sa ating devotion. Lalo na join kayo sa Google Meet or hindi naman kaya ng inyong data or internet connection, join kayo sa FB Live and comment down. No? At good morning sa aking kasama, si Ma'am Ginida. Ma'am Ginida. Amen. Naimbag nga morning kakabsat. At sa mga fathers na nakikinig po dyan sa Facebook Live, Happy Father's Day po sa inyo. At ganun din sa dalawang kasamahan ko dito, sa aming operator, at sa co-host ko. Sir Christian, Sir Mark. Advance, Happy Father. Yan. Si Brother Mark, pwede na. Overqualified. Yan, maging tatay. Alright. At ang dalawang kasama natin dito sa viewer live is ito. Babati sila. Si Ma'am Krisha and Ma'am Ruby May. Yan. Bati kayo. Hello, magandang umaga po sa ating lahat. Enjoy natin ang pagkikinig ng salita ng Diyos. Magandang umaga po sa ating lahat at kayo po sa mga nanonood sa FB Live and Google Meet. Good morning po. Yan. Good morning. At yan. Alright. So, may kasama natin dito tayo sa Google Meet. At kasama natin sila Ma'am Geraldine. Yan. Ma'am Geraldine, magandang gabi dyan sa US at umaga dito. Yan, magandang... Yon, magandang gabi. At si Ma'am Sabel. Ma'am Sabel, good morning po. Yan. Naimbag nga agsapa kada tayo amin. Yon. Mukhang lamig na lamig, Ma'am Sabel. Malamig sa amin. Kailangan ba ng kayakap? Later. Wow. Alright. Yan. So, yun. At batiin na namin dito sa FB Live. So, we have 9 viewers for now. Yan. So, please like and share our live streaming para ma-reach out yung mga other friends natin sa Facebook. Alright. Magandang umaga kay Ma'am Emilia Wayaway. Good morning po sa inyo. Sa aking mother, Mr. Vicky. Yan. Good morning. From Japan, Ma'am Flor Solomon, good morning po sa inyo. Ma'am Rolin Sanet, good morning po sa inyo. Sir Digno Velasquez, good morning. And Ma'am Rachel Geralde, good morning po. Yan, meron pa ba? Na hindi ako nabanggit. Ito lang lumabas sa aking cellphone. Yan, yung mga nag-comment. Yan, so yung mga hindi pa nag-comment pero nanonood po kayo, magandang umaga po sa inyong lahat. Yan. So, yun. At, nauna nang bumate si Ma'am Ginida kanina. Happy Father's Day sa mga to all father. No? And salute sa inyo. Dahil sa inyong
to be a provider of the family. Hindi lang provider, kundi a leader of the family. Yan. So, yun, hindi rin biro ang pagiging tatay, lalo na kapag pasaway ang mga anak. Yan. So, yun. Talagang ando yung honor namin sa inyo mga tatay. Yan. So, yun. At tayo tuloy-tuloy. At, yun. Dahil doon, sa Father Sunday natin sa linggo. Yan. So, yun yung magiging topic pa namin. It's all about sa mga tatay. Yan. No, saan talagang ando yung i-honor natin, no? Hindi lang dapat every pagdating ng Father's Day, no? Na ando yung honor natin sa tatay, na andun sasabihin natin ng I love you. Tama yun, sino na yung nag-testimony nung last, no? Na nasasabihan niyang I love you yung iba, pero yung parents niya hindi niya nasasabihan. Ikaw, Ma'am Janida, may nasasabihan ka na ba? Friends. Ay, kala ko. Yun. Kaya, yun. Makita natin, no? Na kung saan yung honor ng mga kabataan is nawawalan na sa parents, no? Na kung saan, lalo-lalo na, no? Sa mga tatay, no? Na kung saan, parang hindi, nawawala yung attachment ng anak sa tatay. Kaya nga, napakaganda, no? Na kung saan, makita natin, no? Makita natin na meron akong i-share sa inyo na yan, na magandang quality ng bilang isang godly father na nakita ko, no, sa aking tatay and sa mga ibang tatay dito sa church, no? At yun. Alam ko there's a lot of quality ang tatay, no? Pero mag-share lang ako dalawa. Yan para hindi na maubusan si Ma'am Virgie ng time. Yan. Yan. So hindi maubusan si Ma'am Virgie ng time. Baka marami siyang sasabihin. Baka iyak pa siya, ganun. Alright. Yun. So, yun. Happy Father's ulit dyan sa mga tatay na nakikinig. At yun. Buksan natin dito sa Joshua chapter 24. Yan. Joshua chapter 24. At yun. Isang nakita kong the best na tatay na nakita ko dito sa Bible, no? Yan, si Joshua. Yan. Kung saan, yun yung gusto kong i-share sa inyo. Bakit siya yung nakita kong the best, no? Para sa akin na father, Bible character na tatay, nakita ko dito. At dito sa Joshua chapter 24 verse 14. Yan. So sabi dito, now therefore fear the Lord and serve Him in sincerity and in truth, and put away the gods which your fathers served on the other side of the flood and in Egypt, and serve ye the Lord. And if it seem evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom ye will serve, whether the gods which your fathers served that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites in whose land ye dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. Yan. So, napakaganda, no, na kung saan andito yung leadership, no, na isang quality ng pagiging godly father, no, na kung saan andun na sabi niya, serve ye the Lord, no, serve ye the Lord, na andun yung idadalahin niya ang kanyang family sa pagsisilbi sa Panginoon, no, na kung saan alam ko maraming father na andyan gusto maraming father nag-aasam na maging successful yung mga anak or yun, the whole family, 'di ba? Magkaroon ng magandang buhay. Pero ang nakita ko dito is si Joshua is inuna niya yung kanyang family and inuna niya yung pagsisilbi sa Panginoon, no? Sa pagsisilbi sa Panginoon. And andun yung isang quality, no, na nakita ko sa kay Joshua dahil andun yung leadership niya, godly leadership, no? Nagkaroon siya ng godly leadership, no? Na nakita ko, and yun yung first point ko. Joshua, it has a godly leadership, no? Kasi bakit?
sabi niya dito, but as for me and my house, no? Hindi lang sa sarili niya pero sinama niya yung kanyang family, yung buong yan, and my house, we will serve the Lord. Yan. So yun yung nakita ko sa mga fathers dito sa church natin, and lalo-lalo na sa aking father. Kahit wala na siya, pero nakita ko nung the day na kasama ko siya, nilid niya yung the whole family sa pagsisilbi sa Panginoon, no? Then yun yung nakita ko na isang quality of the godly father, no? Na kung saan merong godly leadership. I know na andun nga, na kung saan though maraming hindi naman di lahat ng father is perfect, no? Kasi maraming kabataan na nagsasabi, ay, yung tatay ko, ganyan-ganyan, yan. Hindi nakapagtapos, hindi nakapag-aral, no? Na parang, yun, wala silang honor sa kanilang father, no? No, kung saan, nawawala sila ng honor sa kanilang father, parang, yun, minsan, kinakaya nila, porque elementary lang tinapos ang kanilang father, high school lang, sila, yan, college graduate, maganda yung trabaho, no? At yun, lalo na working na, hindi dapat mawawala yung honor natin sa mga father, no? Na hindi mawawala dapat yung honor natin sa ating tatay or respeto, no? Kung saan wala tayo sa ganitong kalagayan kung wala tayong tatay, di ba? Kung saan walang nag-provide, no? Nag-provide na father sa atin. So wala tayo sa ganitong sitwasyon or or sa sitwasyon or career, magandang career mo ngayon kung wala ng tatay na nag-provide sa iyo, no? And yun nga, no, saan andun yung andun yung godly leadership, no, ng isang tatay na nakikita ko, no, lalo na sa ating pastor, no, saan, 'di ba, siya yung second father natin, no, saan siya yung ama natin sa pananampalataya, na siya yung nag-provide ng spiritual food natin, no? Spiritual food. Kaya yun, laking pasalamat ko dahil meron tayong pastor na which is nung nawala yung aking father, is siya na yung naging pangalawang tatay ko, no? Kaya nga malaking blessing sa akin dahil yun nga, napakaganda, no, na meron tayong tatay na nag-take care sa ating spiritual life, no? Kasi ito yung maraming ayaw na kung saan kapag yung tatay i-direct tayo sa pagse-serve sa Panginoon, parang dating ng ibang yung dating sa ibang kabataan is baduy, di ba? Kasi ang church, and gusto nila yung last of the world, di ba? So, kaya nga maraming mga kabataan dito talagang nasusunod sa kanilang gusto. Which is, yung kanilang mga father is gusto nila na sa pagsisilbi, no? Pagsisilbi sila sa Panginoon, no? Kasi sabi nga dito, 'di ba? Serve ye the Lord, 'di ba? And andun yung sincerity natin sa pagsisilbi, no? Na kung saan dinadirect ni Joshua, no, ang kanyang family sa pagsiserve sa pagsisilbi sa Panginoon, which is the highest, no, na highest na blessing na kapag meron tayong ganyang tatay is andun yun, be thankful unto God kasi dinadirect tayo, hindi tayo dinadirect, no? Hindi tayo dinadirect sa ibang direction na kung saan napapalay tayo sa Panginoon, kundi dapat magpasalamat tayo dahil dinadirect tayo na tayo ay papalapit sa Panginoon. Which is, yun nga, maraming tatay dito nakikita ko na andun yun, yung pagpupursige nila na i-direct yung kanilang family towards to serve the Lord, no? To serve the Lord. And andun yung yun nga, na kung saan being a godly father and has a godly leadership is a responsibility for the spiritual life of his family, no? Is for the spiritual life, responsibility for the spiritual life of his family, no? Na kung saan
yun, a godly leadership cannot function unless he is a close contact with God. No, na kung saan merong close contact, no, lalo na yung father, no, na kung saan merong close contact. So ito yung nakita ko, no, sa aking father na andyan, lagi ko nakikita after the work nung bata pa ako is yun, sasama niya ako sa mga Bible study, soul winning, yan, sa pag-area. And nakita ko doon dahil meron siyang close contact with God. And yun nga, meron siyang godly leadership. Hindi maaari na meron kang godly leadership, merong godly leadership kung malayo sa Panginoon. Pero yung nakita ko, a godly father has a close contact with God. No? It's a close relationship with God. Yan. So, yun. Kaya nga tayo, yung mga anak, no, kapag ganyan yung father, no, isang quality na isang father, kita nyo, is be thankful and andun yung respect dapat natin. And hindi lang yung respect, andun yung pagsisilbihan natin, no? Andun yung pagsisilbihan natin. Hindi yung, yun nga, nasasabihan mo ng I love you yung iba, pero yung tatay mo, hindi mo nasasabihan, di ba? So, it's a big, di ba? Kaya nga, very familiar verse naman sa atin dito sa Ephesians chapter 6 verse 2, di ba? Honor thy father and mother, which is the first commandment with promise. No? I-honor. Ano pa yung honor? Kahit sabihin mo maganda yung maganda na yung career mo, mataas na yung ranggo mo, or ikaw, anything na maganda yung academic achievement mo dito sa mundong ito, yun nga, andun pa rin yung honor natin sa ating mga sa ating father. And lalo na, no, na meron tayong godly father. Dapat i-double honor natin yan. Yan. So, yun nga, it is the father's duty to make sure his children know how to save and how to walk in the ways of the Lord. No? Yan. So, kapag yung godly leadership, andyan, na kung saan, to make sure his children know how to save and how to walk in the ways of the Lord. Yan. Na kung saan, imi-make sure niya yung buong family na nagsiserve sa Panginoon. Yan. So, yun yung nakita ko. Then, yan. Na father can pass on his children is the love of God. No? Na kung saan ipapasa ng godly father, no? Na kung saan and has a godly leadership, yung love of God, yung pagmamahal sa Panginoon. Diba? So, yun nga. Na bilang isang testimony sa aking tatay, no? Na kung saan, ito yung nakita ko na love the Lord. Always niya, kapag nag-devotion kayo, kami, is always niya sasabi na, yun, mahalin natin ang Panginoon at kung ano yung pinasok mo, enjoy mo, di ba? And, yun nga, na kung saan, nakikita ko talaga yung direction niya sa buong family to serve the Lord talaga. No? Like Joshua. Then, yun, second, yan. So, second na quality is, andun yung plan and program niya. Yun, programs for the family. Na kung saan merong programa and merong plano sa family. Na kung saan, kapag may programa and plano sa family, yan, na kung saan, the godly father must also have a plan for the spiritual life, no, of the family. No, like Joshua said, sabi dito, we will serve the Lord. No? Me and my house, we will serve the Lord. So, ano yung plano ni Joshua sa buong family? No? To serve the Lord. No? To serve the Lord. Andun yung plano niya. Kaya nga, I'm so thankful dahil, yun nga, the whole family, hindi lang the whole family, pati yung relatives namin, is, andun yun. Nagkaroon siya ng, yung sa aking father is, nagkaroon siya ng plano na, yun nga, idadayag niya to serve the Lord. No? Kaya nga, napakalaking blessing, no? Sa, yun nga, na nakita ko na quality niya isang father, na kung saan, ando yung plano niya, na mag-serve sa Panginoon, and ando yung strive, no? Ng Panginoon, na ando yung unity ng isang family, no? Na, yung sa bilang isang tatay, godly father, tas ando yung pagsusumikap, no? Na buong family is merong pagkakaisa, may unity sa pagsaserve now sa
Panginoon, no, pagsisilbi, and which is napakaganda na yun nga, bilang isang Kristiyano, no, na andyan si pastor, na talagang andun yung pagsusumikap ng ating pastor na tayo ay mag-involve sa ministry, mag-involve sa soul winning, mag-involve sa mga programa sa church, no, kung saan upang sa ganun tayo ay lumago spiritually, no, and tayo ay lumago sa ating ministry, tayo ay lumago sa Word of God. And we are so thankful dahil meron tayong ama sa pananampalataya na andun yung kahit sabi natin, andun yung hard preaching and nagagalit siya pag wala tayong ginagawa, no? Lalo na sa kapag di tayo nagkakaroon ng bisita, no? So, bakit siya nagagalit? Bakit? Kasi andun yung pagsusumikap ng ating pastor, no? Na tayo ay dadalhin sa pinaka-highest, no, na level ng pagsisilbi sa Panginoon, no? So we're so thankful for that, na kung saan meron tayong ama sa pananampalataya. Kaya nga yun nga, andun yung honor natin, i-double honor natin, no? Because yun nga, nakikita natin, kaya nga pasalamat tayo, no? Kasi meron kaming share ko lang, no? Meron kaming isang religion na nag-shoot kami, anniversary nila, no? Anniversary nila. So, narinig ko sa kanilang pastor, no? Na kung kapag sabi niya, wag kang kunwari doon sa altar nila, tiles. Kung wala kang inambag doon sa pagta-tiles doon sa kanilang altar, wala kang karapatang na umapak daw doon. Yan. Kunwari, wala kang inambag kahit isang tiles, bawal ka raw umapak daw doon. And kung bumili daw kayo ng bagong sasakyan, dapat ang pastor, bilhan nyo din daw. Yan. So, sabi ko, kaya nga kung maraming magpapastor siguro, no? Siyempre kapag, yan. So, di ba? Maraming mga ama sa pananampalataya, pero falsely yung, pero andun nga, di ba? Na kung saan, makikita natin, di ba? Kapag andun yung honor natin, then, syempre, tayo ay kapag we are so blessed naman, na andun, hindi natin hayaan, hindi mabigyan ng ating pastor, di ba? So, yun nga, na nakikita ko na, which is, napaganda, na yung tinuturo talaga ng ating ama sa pananampalataya or si pastor is from the Word of God. It's from the Word of God. And andun yung i-double honor natin, which is, yun nga, nakita ko yung quality na yun sa ating pastor and then sa aking tatay and some fathers here sa mga church. Kaya tayo bilang sa mga working singles, dapat makita natin lalo na we are preparing to build a family, no? Diba, Brother Mark? Brother Mark, sagot. Ikaw lang kakampi ko dito. Yan. Yan, tumutungo si Brother Mark. Para magpalakas tayo, Brother Mark. Brother Mark. Nanonood yung dalawa. Alright. Yan. So, yan. Kami ni Brother Mark is yan. Na aim na makabuild ng godly family. Yan. So, a big amen for that, Brother Mark. Yan, yun, amen daw sa Brother Mark. Yan. So, syempre, which is, kung meron na tayong mga model na mga tatay na dapat gayahin, nandito na sa church, no? Lalo na, ito si Joshua, no? Na kung saan, meron yung plano niya sa family is, yun nga, na magsilbi sa Panginoon. Magsilbi sa Panginoon. And yun yung nakita ko na sa big blessing dahil merong ganong father na i-direct niya yung kanyang family to build a family na nagsisilbi sa Panginoon. Na, yan, maraming, father talaga, diba, na saan gusto nila maging successful yung kanilang mga anak, na maganda yung career, anything. Pero, yung spiritual life, no, is very down, is useless, no? Kung saan, wala pa rin. Pero, yan, pasalamat tayo dahil may mga tatay na nagpupursige na i-direct ang kanilang family to serve the Lord. To serve the Lord. Yan. So, which is napakagandang quality. Yan. So, dalawang quality lang na i-share ko. Maraming quality, no, na isang godly father
And yun nga, ito yung nakita ko na isang dalawang quality na una, isa godly leadership, and yung pangalawa, merong plano and programa sa family to serve na magsilbi sa Panginoon. So, yun, I hope maraming sasabihin si Ma'am Ginida and Ma'am Virgie. Yun, ipasa ko na sa Amen. Thank you, Sir Christian. And kanina po ay binati ko po yung mga fathers ng Happy Father's Day. At ngayon naman po ay nais ko pong batiin yung co-host natin, Sir Christian. Di ba ako? Congratulations sa kanya. And, yan, sa kanyang pagtatapos. Yan. And hopefully yung susunod na greeting ko sa kanya ay sa kanyang pagtatapos naman sa Hopefully. Singleness. Singleness. Kaya akala ko, Sir Christian, sa tayo magde-devotion ngayon eh. Parang sabi ito sa Starbucks. Baka naman. Diba? Akala ko yung devotion natin ngayong morning. Parang, ayun, nahimas-masan ako. Nasa studio pa lang pala tayo. Anyways, sa mga fathers, muli, kayo po ulit ay aking binabati at pasalamat tayo sa Panginoon na yung kanyang yung kanyang plano yan for a family, yung kanyang plan for the family ay merong tatay. Diba? Last month ay nagkaroon tayo ng special week naman para sa mga mothers. Yan, to honor yung mga mothers natin. And ngayon naman ay special week natin para sa mga fathers. Diba? Salamat talaga na merong fathers sa loob ng tahanan. Kagaya nga ni sabi ni Sir Christian kanina, kapag meron tayong tatay sa loob ng tahanan, ay meron tayong leader. And so meron tayong leader, may nag-guide sa atin. And then hindi lang po yun. And ano sabi mo kanina, Sir Christian? Meron? Godly leadership. Godly leadership. Yeah, and so yun yung kahalagahan na talagang ang plano ng Panginoong Diyos ay merong tatay talaga. Amen. And kaya nga sa loob ng tahanan, and mapapansin natin, and pag may mga nakakasalamuha tayo na wala silang tatay sa loob ng tahanan, na nasasabi nila na it is incomplete. Diba? Incomplete yung kanilang family. Although sasabi nila na, although yung mother ko ginawa naman yung she stands as a father para sa amin, pero andun pa din na incomplete pa din dahil yun talaga yung plano ng Panginoon Diyos na sa isang pamilya merong father, merong mother dahil sa rule and sa meron silang may ipinagkatiwala ang Panginoon na responsibility na dapat nilang gampanan. Yan, di ba? And kaya nga yung fathers, itong celebration natin ng Father's Day ay napakaganda. Di ba? Kasi it's time na maalala natin yung mga fathers natin. Yung mga tatay, i-recognize natin, i-honor natin, i-appreciate natin, maipakita natin yung appreciation natin, yung gratitude natin sa mga tatay. Although hindi naman natin dapat ito ginagawa tuwing Father's Day lang. Di ba? Kasi ang Father's Day, sineselebrate natin yan every third Sunday. Every third Sunday ng month of June. And pero hindi lang every third Sunday of the year. Ibig sabihin pag every third Sunday of the month ng June and once a year lang 'yan, 'di ba? Yan, pero yung pasasalamat natin and yung pagpapakita natin ng appreciation natin sa ating mga fathers, dapat hindi lang natin ginagawa 'yan tuwing Father's Day. Yan, pero sa mga nakakalimot, yan, malaking malaking tulong ito para maalala natin ulit yung mga fathers. And dito po tayo sa Luke chapter 15 and there is a familiar po dito? Yes, familiar na parable. Pero alam naman po natin na ang Panginoon ay gumagamit ng parable for us to understand more yung Bible. Okay? Yan. Yan, Luke chapter 15 verse 11. Verse 11 hanggang 31, pero hindi ko babasahin yan, of course, lahat. Yan, pero sabi diyan, and he said, a certain man had two sons. Yan, so sabi diyan na merong tatay po diyan. And kasi sabi diyan, a certain man, okay? Had two sons. So, ano pong meron yung niyan? Ano pong meron yung tatay na yan? Meron siyang dalawang anak. Okay? Yan, so dito sa sa parable na ito, yan, kagaya ng nabanggit ni Sir Christian kanina, ito yung responsibility. Yan, responsibility of a father. Diba? Makikita natin kung ano ba talaga yung responsibilidad ng isang tatay at makikita natin kung ano yung mangyayari kapag ginampanan nila yung kanilang responsibilidad na ipinagkatiwala sa kanila ng Panginoon. Okay, unang responsibility na makikita natin diyan sa
And sa parable na yan, kilalang-kilala yan na parable of the lost son. Di ba? Yan, so, sabi dyan sa verse 2, and the younger of them said to his father, Father, give me the portion of goods that falleth to me, and he divided unto them his living. And so, ano po yung hinihingi po nung ano po dyan? Ano po yung hinihingi po nung younger son? And sabi mo niya dyan, and the portion of goods that falleth to me. Yan, so yung hinihingi po niya, hindi po niya yun pagmamayari. Okay? Yan po ay pagmamayari ng kanyang tatay. Yan, so sabi dyan, and he divided unto them his living. Okay, yung living po dyan, kung anong meron yung tatay. So, just imagine yung ano dyan, yung anak dyan, na hinihingi niya yung hindi naman niya pinaghirapan. Okay? Hindi niya pinaghirapan, yan ay bunga ng pagtatrabaho, yan ay bunga ng pagtsatsaga, bunga ng pawis ng kanyang magulang. Yan. Pero ang gusto kong makita natin dyan, yung tatay niya dyan as a provider. O, diba? As a provider. Pinrovide niya yung pangangailangan ng kanyang anak. And ibinigay nga niya yung ano pero ano po natin na sa custom and tradition ng mga Jew, yan ay yung ginawa ng anak dyan, yan ay pagpapakita ng disrespect. Yan, akalain mo yan. Alam ko, kahit dito sa Pilipinas, ganun din di ba? Napakapangit na buhay pa yung tatay mo, malakas pa yung tatay mo, hihingiin mo na yung mana mo, di ba? It's very disrespectful yan. Yan hindi lang sa kanila, ganun din sa atin sa Pilipinas. Yan, di ba? Yan, pero gusto makita diyan kung gaano ipinrovide ng kanilang tatay yung kanilang mga pangailangan. Yan, yung father diyan, makikita natin that he is a good provider. Diba? Yan, so pasalamat tayo mga anak dahil meron tayong tatay who is a good provider. Diba? Na pinoprovide yung mga pangangailangan po natin. Yan, diba? Yung mga tatay, pag nagvi-visit tayo, pag nagvi-visit tayo sa mga areas mo natin, halos karamihan na naaabutan natin ay yung mga mothers. Bakit? Nasaan yung tatay? Bakit hindi makita sa loob ng tahanan? And dahil nagtatrabaho. Bakit nagtatrabaho? To provide yung needs ng family. Yan, di ba? Kaya nga sa kasamahan ko sa panagsagana, di ba? Yan sa mga kalalakihan. Di ba? Sa mga kalalakihan na isa itong bagay na i-consider natin kapag ikaw ay papasok sa pagpapamilya. Ano yun? Na dapat kaya mong i-provide yung needs ng magiging family mo. So ano pong sinasabi sa 1 Timothy? Sa 1 Timothy 5:8, nasabi dyan, he is worse and an infidel. Yun ang pagkakasabi ng Bible na kapag hindi natin na-provide yung pangangailangan ng household. O, diba? O, ganun din sa mga kababaihan na huwag basta magtitiwala sa lalaki kung isa yan sa i-consider. Diba, Ma'am Sabel? Isa yan sa i-consider. And yan bang lalaking yan ay financially stable ba siya? Yeah. And kasi ang tatay, dapat ikaw ay provider ng family. Di ba? And kaya sa mga mga kabataan, di ba? Na hindi pa nila kayang buhay, sarili nila hindi pa nila kayang buhayan. How much more kapag nagano na ng family. Yan, kaya yan yung isang titingnan po natin. Diba? Bago tayo pumasok diyan, yan ikaw ba ay maging good provider ng family mo? Di ba? Kasi ang father is a provider, di ba? Yan, pasalamat tayo sa ating mga tatay na ilang overtimes yung ginagawa nila. And para lang makakita lang tas mai-provide yung mga pangangailangan po natin. 'Di ba? Pangangailangan ng family. And so hindi lang sa pangangailangan ng wife dahil ang father is dapat din ay a lover of ng kanyang asawa, 'di ba? Yung sasabi sa Colossians. 'Di ba? Yan, so yan yung makikita natin na ang father ay provider. Yan, so hindi lang ilang mga overtimes yung ginagawa nila. Yan, so kahit walang day off, 'di ba? Sa mga tatay diyan. Kahit hindi mag-day off. Kahit wala silang day off para lang alam mo yung nanghihinayang sila sa kikitain nila. Yan, kaya kahit day off nila, and alam mo yung ibang mga tatay, day off nila sa work nila, tapos meron pa silang tinatawag na sideline. O, 'di ba? And bakit? To provide the needs of the family. O, 'di ba? And just imagine kung yung mga sakripisyo ng mga tatay na yan. Di ba? Ilang meals yung nalilipasan sila ng gutom. Di ba? Nalilipasan sila ng gutom para lang kumita ng pera, para may mai-provide lang yung pangangailangan ng pamilya. Di ba? Yan. So, a father as a good provider. Yan. So, mapapansin natin dyan sa binasa natin,
binasa natin diyan sa Bible na hindi lang yung living, yan sabi diyan sa and he divided unto them his living. Hindi lang yung pangangailangan materially, yung ibinigay ng tatay sa kanyang anak. Ano pa? Yung reputation ng kanyang anak. Diba? Yan, kagaya ni Sir Christian kanina, sabi niya, pinapasalamatan niya yung kanyang tatay. And pag nakikita ng ibang tao si Sir Christian, ay, ito ba si Christian, si Don Don? Ay, ito yung anak ni the late faithful brother Chris. O, diba? Yan, so ano yung ibinigay ng kanyang tatay para sa kanya? It's a good reputation. Yan, so ganun din dito sa, diba? Pag nakikita tayo ng ibang mga tao, ay, yan ba si Virgie? Ay, yan yung anak ni ay, masipag na tao. Yan, di ba? And binibigyan tayo ng good reputation ng ating tatay. Di ba kagaya diyan sa parable na binasa po natin? Yan, noong yung diyan, yung younger son, kinuha niya hiningi niya yung kanyang mana, kilala siya. Marami siyang kaibigan, marami siyang kakilala. Yan, bakit? Dahil sa dala-dala niyang reputation na ibinigay ng kanyang tatay. Di ba? Yan, pero noong naubos yung maaaring pera na pinagbintahan niya, hindi na siya kilala. Di ba? Anong nangyari sa kanya? Pumunta nga siya doon para kumakain na nga siya ng pagkain ng mga baboy, di ba? Yan sa custom and tradition ng mga Jew, hindi humawak nga, hindi kasi para sa kanila madubihan. Di ba? Isang Jew na bawal sa kanila, tapos kumakain siya, di ba? Kumakain siya ng pagkain ng baboy. Diba? Kasi wala na siya doon sa custody ng kanyang tatay. 'Di ba? Yan, so makita natin diyan nung nawala na ang lahat, wala na rin sa kanya. Nung wala yung ibinigay sa kanya ng kanyang tatay, nawala na rin sa kanya. And sabi dito diyan, nahimasmasan siya sabi diyan sa verse 17, and when he came to himself, he said, how many hired servants of my fathers have bread enough and to spare, and I perish with hunger. Yan, di ba? Nahimasmasan na siya dyan. Nahimasmasan siya, naalala niya yung kanyang bahay. Yan, so nag-decide siya dyan, and sa I will arise and go to my father. And nung nahimasmasan siya, sabi niya, babalik ako sa bahay namin. And bakit naisipan niyang bumalik sa kanyang tahanan? Dahil alam niya na doon sa kanilang tahanan ay merong leadership ng kanyang tatay. Di ba? A father is not only a provider, a father is also a leader. Yan. So sabi niya, alam niya yung nangyayari sa bahay nila. Sabi niya, how many hired servants of my fathers have bread enough to spare? Alam niya yung nangyayari sa kanilang tahanan. And dahil meron siyang tatay na may leadership. O, diba? Hindi naman niya maaalala yung hindi naman niya maiisip na babalik sa kanyang tatay kung hindi niya alam na merong good leadership yung kanyang tatay. O, diba? Minsan ito yung nangyayari din sa ating mga anak. And kailan natin na-appreciate yung home? Kailan natin naaalala yung mga magulang na yung tatay natin? 'Di ba? Kapag wala ka na sa kanila, maaring patay na yung tatay mo, 'di ba? And sa kanila marerealize mo yung kahalagahan ng tatay mo, yung kahalagahan ng itinuturo niya. Kailan? Kapag wala na ka na sa kanila or kung wala na sila. 'Di ba? Huwag nating antayin na dumating yung panahon na 'yan bago natin ma-realize na mahalaga pala si tatay. Di ba? Mahalaga pala si Papa. Kaya ngayon pa lang nabuhay po sila at yung tamang panahon, ito ang tamang pagkakataon na maipakita natin yung pagmamahal din natin sa kanila. Yan, na napaganda na maririnig nila mula sa atin na mahal natin sila ngayong buhay pa po sila. Di ba? Yan, minsan kailan lang natin naririnig yan? Yan sa funeral service. Sasabi natin na I love you tatay, di ba? Kailan sila nakakatanggap ng regalo? O kapag namatay na sila, nasa kabaong na sila, andan yung mga flowers, andan yung mga paboritong yung atang na ang tawag. Yan, di ba? And doon na lang sila nakakatanggap, pero nung buhay pa sila, wala silang natanggap sa atin at hindi man lang nila narinig sa atin yung word na yan. O, di ba? Yan, ito yung tamang panahon, pagkakataon na makapagbigay tayo sa kanila at masabi natin sa kanila na mahalaga sila sa atin, na mahal natin sila, salamat at sila yung naging tatay natin. Diba? Yung sasabi ni Sir Christian kanina. And minsan, hindi, yung tatay man natin, hindi kasing smart ng ibang tatay, hindi kasing talino ng ibang tatay, hindi kasing taas ng pinag-aral ng ibang tatay. Pero pasalamat tayo, siya yung ibinigay ng Panginoon na tatay para sa atin. Diba? Ayaw natin sasabihin na, siguro kung yung tatay ni Brother Christian yung tatay ko, matino din ako. Diba? Hindi dapat ganun.
Yan, kung sino yung binigyan ng Panginoon na tatay natin, pasalamatan natin at siya yung naging tatay po natin. Okay? Yan, so yung leadership, merong leadership sa loob ng kanyang tahanan. Yan, di ba? Yan, so pasalamat tayo na meron tayong mga tatay na nagli-lead sa atin. Yan, saan tayo nililid ng ating mga magulang? Saan tayo nililid ng ating tatay? And nililid tayo closer sa Panginoon. Di ba? At lagi nating naririnig, wala namang tatay na ililid ang kanyang mga anak sa kapahamakan, di ba? Maliban lang siguro sa wala sa katinuan. Di ba? Pero lahat ng tatay, hindi man sila yung mga tatay ay nandito sa simbahan, and so nililid tayo closer sa Panginoon. Yan, sa mga nasasabi natin na wala pa, hindi pa nakarinig or hindi pa nakarating dito yung kanilang mga tatay, nililid tayo, pero alam natin na nililid tayo hindi sa kapahamakan tayo nililid ng ating tatay, di ba? Yan, kundi lagi tayo nililid na kung saan mamumuhay tayo ng maayos. Di ba? Yan, kaya huwag nating baliwalain yan. Huwag nating baliwalain yung leadership ng ating mga tatay. Di ba? Yan, kasi ang gusto lagi nila, yan, yung sabi ni Sir Christian kasi kanina, yung plan nila ay para marating natin yung isang pamumuhay na maayos. Di ba? Yan yun lagi yung gusto ng ating mga tatay para sa atin. Yun yung plan nila para sa atin. Okay? Yan, so hindi lang sa yung tatay ay good provider, hindi lang merong good leadership, but then makikita natin dyan sa parable na yan, yung tatay dyan, he is a good protector. Okay? Yan, so mababasa natin dyan sa nung bumalik siya, di ba? Bumalik siya, nahimasmasan siya, bumalik siya, and then sabi dyan sa verse 20, and he arose and came to his father. But when he was yet a great way off, sabi niya, great way off, may kalayuan, his father saw him. Nakita siya ng kanyang tatay. Ano po yung ginawa ng kanyang tatay? And had compassion. And had compassion and ran and fell on his neck and kissed him. And sa custom and tradition ulit ng mga Jew, and kapag yung anak nagkasala, ano po yung ginagawa? Dadalhin po sa plaza at babatuhin hanggang siya ay mamatay. Yan, pero ano po yung ginawa ng kanyang tatay? And binigay niya yung protection niya sa kanyang anak. Di ba? And ano po yung binibigay ng ating mga tatay sa atin? Protection. Di ba? And pinoprotektahan tayo ng ating mga tatay. And di ba, diyan niya rin na-realize yung younger son, diyan niya rin na-realize na wala na siyang protection noong umalis siya sa poder ng kanyang tatay. O di ba? And so, hindi lang provider yung ating mga tatay, hindi lang sila yung leader, and kundi sila din yung protector natin. Na andyan yung pinapagalitan tayo minsan. Bakit? Kasi meron tayong nagawang hindi maganda. Andyan yung protection nila sa atin. Andyan yung pagsasaway nila sa atin. Diba? Minsan kasi nakatingin tayo sa galit nila. And nakatingin tayo sa galit nila, nagagalit na naman si Father. Diba? Pero hindi natin alam na yun ay protection nila para sa atin. Diba? Yan, hindi natin alam yung mga tanong nila sa atin. Minsan may mga tanong sila, question for protection, pero yan, hindi natin nakikita yan. Sabi ko nga, tulad ng sinabi ko kanina, mahirap naman kung marirealize na lang natin yan kung wala na sila. Nakita nyo dyan, di ba, yung responsibility ng tatay, yung katangian ng tatay dyan. Diba? Yan, kaya kapag yung mga tatay, ginawa nila yung responsibility, yung mga kabataan, wala ka siguro makikitang kabataan na gagala-gala dyan or ganyan. Bakit may mga kabataan na lately lang nabalitaan natin, may mga kabataan na nagnakaw dyan? Maaring dahil walang tatay na nag-provide para sa needs ng anak. 'Di ba? Maaring walang tatay na nagli-lead sa kanyang mga anak. 'Di ba? Yan, kaya yun po, pulit dyan sa parable na nabasa po natin, yan sa mga tatay na kayo po ay leader, kayo po ay protector, kayo po ay provider. Maraming salamat po sa inyo. And, diba? And just, sabi ko dyan na yung mga tatay, huwag nilang baliwalain yung responsibility na ibinigay sa kanila ng Panginoon. Dahil pag hindi nila yan hindi ginawa ito ng mga tatay, yan, so iba po yung makikinabang. And iba na po yung gagawa dun sa responsibility na ipinagkatiwala sa kanila.
na supposed to be ay yun po ay para sa mga tatay. So yun po. Yan. Salamat sa mga tatay who is a good provider, a leader, and a protector. Muli, bumabati po ako sa inyo ng Happy Father's Day. Ayan. Una-una, yun, nagpapasalamat ako sa sharings ng co-host ko. And yun nga, actually, isa sa pointers ko is yung godly leadership. Pero kasi general, yun naman related dun sa verse. And yung nabanggit ni Ma'am Ginida kanina. At gusto ko din magpasalamat sa mga nag-greet. At gusto ko din mag-greet in advance sa mga fathers na Happy Father's Day. Ayan, at kay Pastor yan. So, sa tayo sa Proverbs chapter 23 verse 24. Proverbs chapter 23 verse 24. Ayan, saglit lang ako. Ayan, sa verse 24 sabi niya, the father of the righteous shall greatly rejoice, and he that begetteth a wise child shall have joy of him. So, hindi lang naman ito patungkol sa fatherhood. Ito din ay syempre nakaka-relate din sa as parents. Yan. Kasi kung ano naman yung natatamasang joy and delight ng father, ganun din naman sa mother, di ba? Yan. Kung napalaki nila yung anak nila as godly. Ayun. So, dito, sabi niya dito, yan, the father of the righteous shall greatly rejoice. Dito is in general yung role at saka importance of fathers yan. Encouraging, respect, guidance, and loving relationship between parents and children. Yung tinutukoy dito. Yan. It emphasizes the joy and satisfaction parents experience when their children develop good character and wisdom. Ayun. It also highlights the importance of righteous living and wise choices in raising children. So, syempre, hindi ko naman masasabi na perfect yung pag-raise sa akin. Yan. But masasabi ko, ako yung favorite ng tatay ko. Wow. Kasi, Wow. ayan, ako lagi yung Daddy's girl. Ayun lagi nakakatawa kasi minsan sa family namin kapag meron kasi recently, ayun, di ba, nagbigay ng tatay ko ng pera. Syempre adults na kami at our age. Tapos binigyan niya ng mga 500, gano'n lang sa mga brothers at saka sisters ko, yan. And then ako lang yung binigyan niya ng 1,000. Wow. Sabi ko, tinago ko na. Siyempre, malalaman ko ako talaga yung favorite. And anyway, naano ko lang, just kidding aside, dun kasi sa dito sa yung sabi ko nga, hindi naman perfect yung paglaki namin under ng parents, syempre. Pero kasi nga, syempre, kung unsaved yung parents mo, syempre, anong expect mo, di ba? Hindi magiging godly. But then, by God's grace nga, na andun yung leading ng Panginoon na maliligtas ka and ikaw yung gagamitin ng Panginoon for their salvation. Di ba? And in that case, katulad ng nabanggit kanina ni Ma'am Ginida about respect. O di ba, it's not too late na ibigay yung to give back in return, di ba? Yung pakitaan sila ng respeto, lalong-lalo na at tayo ay syempre anak ng Diyos. Ayun. So, what I'm proving syempre in my case na yung makita nila at hindi lang actually sila hanggang sa relatives, di ba? Yung yung you're proving that yung may Diyos ka. Yung makita nila talaga na alam mo yun, yung value ng salvation mo. Na hindi lang hanggang bahay, yung gano'n ang buhay ng isang anak ng Diyos. At yung syempre merong sa mga 'di ba, sa kanilang matatanda ang iniisip na yung kapag kinalakihan nila talaga is Catholic.
'di ba? Yung good works lang, yung ganun, kahit hindi na sila pumunta ng simbahan. May mga ganun na kaisipan. So, at saka syempre andun yung factors ng paganism, yung ganun. So, halo-halong factors ang yung kung saan sila namulat. Pero despite of that, 'di ba, yung nabanggit kanina, mahalaga yung respeto. And in opposite, syempre, in my growing, 'di ba, sa under ng parents ko, dun sa negative side or positive side, I've learned a lot din. Kasi, syempre, kaya nga dito sa verse na ito, matututunan mo, di ba, yung role ng yung importance ng godly leadership ng isang father, di ba? Kasi nga, na-experience mo, di ba, yung, halimbawa, may mga negative aspect na nakita mo sa parents or sa father, sa yung ganun. So makikita mo din yung leader, yung importance ng mas talaga yung kung ano yung kahalagahan ng pagiging godly na father, 'di ba? Or syempre andun yung matututunan mo, yung ituturo mo sa kanila, syempre yung meron kang motivation, 'di ba? Meron kang reason to, kahit naman hindi naman yung i-direct na kausapin sila, pero syempre andun yung yung mag-share ka pa din, 'di ba? Patungkol pa din sa pagiging sa godly leadership. Pero syempre in a indirect way naman kung saan andun pa din yung respeto. Ayun. So syempre from God's word, ikaw na yung minsan kami din yung nagre-remind. Yan, kasi nga hindi mo naman expect na alam nila agad, 'di ba, yung salita ng Diyos. Ayan, through Bible studies, and syempre yun yung nagpapasalamat ako kasi syempre meron kaming mga yung bayaw ko kasi yung asawa ng ate ko he's very respectful sa tatay niya, and then syempre kami, it's quite opposite. Nakakatuwa kasi nung nandun sa bahay, syempre yung tatay niya, tapos quite awkward na pero andun nakaupo yung tatay niya, tapos kinuha niya yung shoes ng tatay niya, tapos nilagay niya sa paanan ng tatay niya. And doon mismo syempre sa house namin, hindi naman tapos ganun andun din yung tatay ko. Kaya natutuwa lang ako sa pagpapakitang respeto ayun sa side nila. At yun, syempre ma-appreciate mo yung lahat ng ganun. Kaya dito sa sa Proverbs 23:24, andun yung delight. Syempre sino ba naman hindi matutuwa? Kaya yung katulad ng sinabi ni Ma'am Ginida kanina, or nabanggit nila na gagawin mo ang lahat as a father, 'di ba? To raise your children or child na maging godly, kasi time will come na, 'di ba, makikita mo din yung fruit. Ayan, kaya yun din yung kahalagaan talaga na nasa bahay-sambahan. At syempre yun din yung palaging tinuturo ni pastor, na yung kung susunod lang talaga sa instruction na ating pastor, na biblical lahat yung tinuturo niya, 'di ba, sa mga fathers. Yun. And syempre meron at merong meron at merong fruit. At dito sa in addition to that, dun sa Proverbs 23:24, yan, yung rejoice and delight dito is indicate deep pleasure and satisfaction. Yan, parents experience when their children are living a righteous and wise life. Kaya, 'di ba, katulad na banggit kanina, yung preparation sa mga team prep, 'di ba, it's really good to visualize or to have vision kung mag-establish ka ng family, na you really have that motivation, you have that mindset na, 'di ba, na you have to, whether you like it or not, 'di ba, you raise children in a godly way, biblical way. Kasi yun naman yung nabanggit dito, 'di ba, sa Proverbs, na you have that joy and delight. Imagine mo yung magiging joy and delight ka ng parents mo pag tumanda na sila, 'di ba? And I'm pretty sure sa akin naman, by God's grace, 'di ba, andun yung joy and delight ng parents, yan, ng parents ko. Ayan, sa kahit na sa nakipagkilala namin sa Panginoon. Ayun. At hindi lang sa dahil may mga kanya-kanyang buhay, yung ganun. At dito naman, another one is yung righteousness refers to moral uprightness, di ba? And the moral uprightness and adherence to God's will.
O, 'di ba, yung makikita nila sa anak nila. At another one is the wisdom. Ayun, mahalaga yun kasi na makita sa anak, 'di ba, sa involves practical understanding and discernment. So andun yung yung nakikita natin sa mga anak, 'di ba, kung paano nila nirerespeto yung magulang dahil dun sa pagtuturo ng kanilang magulang sa kanila, yung pagte-train, lalong-lalo na, 'di ba, in a godly way. Yun. So, ikaw din naman na nakakakita, 'di ba? Nabanggit ni Ma'am Ginida kanina yung ikaw din, matutuwa ka din na nakikita mo, 'di ba, yung yung family na ganun. At syempre na nakaka-encourage and nakaka-bless din siya. So, yung bigat dito na sinasabi is to produce, raise, or bring about, 'di ba? To create. Yun. So, kasi itong side na ito, yung, syempre yung sa amin, yung lacking. Kaya ito yung verse na pinili ko. Yun. At saka, dito sa meron lang akong share yung sa, yung, tutuloy ko lang yung kwento nung last week na, doon sa, yung movie na yun, na yung bilanggo na father, di ba, na mafia. Tapos, nakulong siya, and then, doon siya sa nagbabasa siya ng Bible doon sa loob ng kulungan. Tapos sumunod, syempre nalulung din sa droga yung kanya at saka sa trouble yung kanyang anak. Yun. So na sumunod sa kulungan. So pareho na silang nakakulong, di ba? And then doon sa loob ng kulungan, syempre patayan doon. Ayun. Tapos bigla ka na lang doon sasaksakin or whatever na gagawin nila. Kaya kailangan maging palaban sila sa loob ng kulungan. Then may sumunod na yung itong anak niya may kaaway, 'di ba, na may kaaway siya na parang ka-age, siguro almost close age sila, and then sumunod din sa kulungan. Ayun. So siya, yung parang naging na siya, mentor siya sa loob ng kulungan kasi syempre may natututunan siya, ahead na siya, and then doon sa loob ng kulungan tinuturuan niya yung anak niya, 'di ba, kung paano maging mabuti, pero andun din yung protection niya sa anak niya from trouble. And the last part is syempre galit siya sa tatay niya, 'di ba? So yung isa mag-aaway na sila sa loob ng kulungan, magpapatayan na yung dalawa. Tsaka lang niya nalaman last minute na anak niya pala yung dalawa, yung magkaaway. Ayun. So, bago siya siya yung tinaya niya yung buhay niya, na siya na mismo yung nasaksak ng kanyang anak mismo, 'di ba? Pero nasabi niya na magkapatid sila. So, I think based on true story yun. And then, ang nangyari, nagbago yung dalawang anak, and then paglabas nila, naging isa sila sa mga kumbaga part na sila ng ng isang program, yun, kung saan nag-educate yan sa labas ng moral characters. So, 'di ba, siguro sa mga drug addicts na mga young people, 'di ba, naging active sila sa labas. So ang laki ng pinagbago. Pero hindi naman siguro sa isang father dito sa yung kahalagahan kasi, 'di ba, na yung training at saka yung role ng isang tatay talaga. Yun is very important pagdating sa family. Kasi nakasalalay, biblically talaga nakasalalay lahat, di ba? Yung kung saan sumusunod talaga dapat yung mga anak sa discipline ng tatay and then sa nanay, di ba? Sa magulang. So, hindi sila, dapat andun yung unity of discipline based on God's word. So, yun lang naman, and to God be the glory. Thank you, Ma'am Bergie. Yan. So, totoo yun, no? Kung saan, yan, alright. So, magandang talakayan, no, about sa father. So, yun nga, no, saan dapat andun pa rin yung honor natin ang ating mga tatay. Wag lang seasonal, no? Kundi, yan. Always natin, no? Kasi yung iba, seasonal lang. Doon lang nila nakikita yung importance of ng tatay kapag Father's Day. So, wag ganun. No? So, always natin appreciate and honor and respect na yung ating mga fathers. Yan. So, I hope meron pa tayong natutunan from the Word of God na kung saan, na talagang
kuha natin yung mga fathers, no? Yung honor. Yan. Then, yun, makita natin yung mga talagang qualities of a godly father. Yan. Kung saan, a good provider. Yan. Godly leadership. So, yun. At, Sister Krisha, anong masasabi mo in a few words? And so, yan, in a few words, yung tatay or yun, quality na isang tatay na nakita mo. Ayan, so magandang umaga po sa ating lahat. Ang masasabi ko lang sa topic natin ay maraming salamat at ganoon din sa tatay ko na grab ko rin yung opportunity na batiin siya dito ng Happy Father's Day. At nagpapasalamat din ako sapagkat hindi man siya yung tatay na na nakitaan ko na ganun ka pursigidong maglingkod sa Panginoon, pero isa sa nagpapasalamat ako sa Panginoon ay yung suporta niya sa akin na bilang isang manggagawa ng Diyos. Andun yung nakita ko yung suporta ng tatay ko. Hindi siya yung naging kontrabida ng buhay ko bilang nang naglilingkod sa Panginoon, kundi siya ang nagsabi na hayaan niyo siya kung ano ang pinasok niya, hayaan niyo siyang i-enjoy kung ano yung pinasok niya. At sinabihan niya rin ako na kung ano ang papasukin mo, paninindigan mo yan. Yun ang bili ng tatay ko. Kaya yun yung nagpapasalamat ako. At hindi lang naman ako yung nanindigan sa kung ano yung pinasok ko, kundi pati rin siya na andun din yung bilang isang ama niya ay ginawa niya, ginampanan niya yung dapat niyang gampanan sa akin bilang isang anak niya. Kaya yun, totoo yung sabi ni Ma'am Ginida na yung mga kapag sa isang tahanan, wala yung tatay kasi nagtatrabaho. Tapos kaming mag-iina kami yung naiiwan nun sa Pangasinan. Na tuwing naalala ko yun yung nagiging natatak sa isip ko na wala akong karapatang sagutin yung magulang ko. Wala akong karapatan na bastusin kasi hindi ko alam kung ano yung dinanas niya na dumating sa point na sa sobrang pagtitipid. Hindi siya nag-abang ng bahay noon nung nasa Pangasinan kami, tas siya lang yung nandito sa Baguio. Nag-rent. Hindi siya nag-rent ng boarding niya, kundi doon siya sa ilalim ng lababo natutulog. Yun yung kwarto niya na pag natutulog siya, yun lang, sa ilalim ng lababo siya nagpapahinga, tapos yun, nagtitinda sila nila Auntie Vicky doon sa Mabini, naalala ko yun nagtitinda sila sa Mabini. Kaya pala hindi niya kami inaakyat dito sa Baguio. Tapos nung inakyat niya kami, doon kami pinatuloy sa bahay nila Auntie Vicky. Doon kami magkakasama kami doon nung kami mga bata. Tapos bakasyon 2004. Kaya pala nagtataka ako ba't hindi niya ako dinadala sa slaughter, pati sina ate ko hindi niya kami dinadala doon. Yun pala, ayaw niya siguro makita na kung ano yung kalagayan niya. Ayaw niya na maawa kami sa kanya. So, yung pala, ilang years, kung 6 years na ganun yung buhay ni Papa doon sa slaughter noon, nasa ilalim lang siya ng lababo natutulog. Hanggang sa, nag-upgrade siya nung inakyat naman niya kami dito para dito kami mag-aral. Nag-upgrade siya, nag-upa siya, nag-rent siya. Kaso nga lang, kami lang yung pinatira niya doon. Tapos siya, yung inalis niya yung bahay niya doon sa ilalim ng lababo. Doon naman siya sa ilalim ng ng kulungan ng mga hayop doon sa slaughter kasi yung mga baka kasi yun sa taas doon. Doon nakakulong yung mga baka. Tapos siya, ang ginawa niya doon siya sa ilalim naman ng kulungan ng baka. Doon na naman siya tumira-tira tapos kasama niya yung mga manok, ganun. Pero hindi naman niya katabi yung may mga kulungan naman yung mga manok doon sa may gilid. Tapos si Papa ko doon siya. Yun yung diskarte ng tatay ko na na nagpapasalamat ako kasi yun yung mga bagay-bagay na basta meron kang masisilungan, okay na yun. Ganun si Papa. Tapos para sa mga anak niya gagawin niya lahat. Kaya yun yung thankful ako sa Papa ko. At ganoon din kay Pastor, thank you din kasi the best ka para sa amin.
kasi hindi mo kami kadugo pero andyan yung yung love nyo sa amin. Tapos nilibre nyo nga kami kahapon. Masaya lahat ng manggagawa ng Diyos kahapon. Pero hindi lang naman kahapon kami masaya. Yung pinakita niya yung imbis na kami yung magtitreat kay Pastor kasi Father's Day pero siya yung nag-treat para sa amin. Kaya Happy Father's Day sa lahat. Yun lamang. Ano ba ito? Good morning po ulit. Yun nga po, totoo po yung mga sinabi po ng mga host po natin. Ano po, na hindi po natin kayang tumbasan yung pagmamahal ng isang ama. Ano po, at yun po ay nakita ko din po sa aking ama. Ano po, bagamat wala na po siya ay na yun po ay nakita ko. Ano po, naalala ko din po noon. College po ako. Tumawag po siya sa akin. And then, kinamusta ko po siya. And then yun po yun na kahit may sakit po yung mga magulang natin or especially yung father natin. Pero, nag-work pa rin po sila para po may provide yung ating pangangailangan. At yun po yung isa kong pinapasalamatan sa Panginoon na nagkaroon po ako ng tatay na handa po siyang mag-provide ng aming pangangailangan. At ganun din po sa mga, kung paano niya po kami pinalaki. Ano po, ay andun po yung mga, grabe yung mga naranasan po ng mga kapatid ko sa kanila, kay Papa. Pero ano po, yun po yung dahilan kung bakit po kami nagkaroon po ng ganitong buhay pa. ng ganitong buhay. Ano po, at yun po yung lagi kong pinapasalamatan sa Panginoon na meron po kaming ama na handa pong tumayo para po i-provide po yung pangailangan namin at palakihin po kami ng ganito. At ganyan po, pangalawa po ay nagpapasalamat din po ako kay Pastor RJ. Ano po, nung simula po hindi pa po nung namatay si Papa, pero po nung simula po nung nakarating po kami dito or nakilala po namin si Pastor RJ, ay pinakita niya po yung pagmamahal niya po sa amin. Hindi lang po sa akin, hindi lang po sa aking mga kapatid, kundi po sa aming pamilya. Kaya Pastor RJ, salamat po sa inyo pong pagmamahal. At kayo po sa mga ibang pong fathers, ano po ay Happy Father's Day po. Yun lang po. Thank you, Sister Krisha and Ma'am Ruby May. Yan. So, Brother Mark. magti-testimony yan sa Sunday. Umiyak tayo lahat. Ma'am Sabel, si Ma'am Sabel. Huwag natin kalimutan si Ma'am Sabel. Anong masasabi mo? Yan. Naimbag na agsa pa ulit. Nagpapasalamat ako na kahit sa maikling panahon ay binigyan tayo ng naging tatay. Wow, magiging tatay mo Naging tatay kahit hindi man natin, hindi natin naranasan yung paluid ka, pagalitan ka, ganun. Wow. Kasi wala siyang tissue. Pero kung ngayon ako pagagalitan, ay wala iiyak ako. Mark, pag-iwasi mo in the future. Pag mong subukan, masisira ang buhay mo. Kaya nagpapasalamat ako kahit sa maikling panahon, may nakilala akong tatay. And then, nagpapasalamat din ako kay Pastor sa na nagbibigay ng guidance through sa Word of God. Ganun po. Happy Father's Day kay Pastor at sa lahat ng tatay. Yun lamang po. And to God be the glory. Amen. Yan. So, yan si Ma'am Sabel. Ayaw pala ni Ma'am Sabel mapalo. Of course. Wow. Iiyak daw siya. Kaya, alam niya na kung ano yung kwan ni Ma'am Sabel, Alam na, sir, Kung pagalitan mo siya, dapat, mahinhin. Mahinhin. Ay, bagay ka sa Ilonggo. Ilonggo.
Hindi yung Nasaan yan? Nasaan yan? malambing magalit yung mga Ilonggo. Sir Christian, tinatanong niya, nasaan daw? Nasaan? I-chat ko kung nasaan siya. Gusto ko yung exact location ibibigay ko sa'yo. Yeah. Alright, so yun. Maraming salamat sa mga sharing and andun na kung saan andun yung Word of God na pag-aaralan natin. And Happy Father's Day ulit sa mga tatay and especially to our pastor. Yan. And then, huwag natin kalimutan ang service mamaya po. Yan, at 6 o'clock. So, and then, yun. Mga walang pasok ngayon. Yan. Bakasyon pa rin naman ang mga estudyante. So, yun. Mag-involve sa soul winning and service mamaya po. Then, it's our Sunday. It's our special day for our sa mga fathers. Yan. So, yun. Mag-invite tayo mga fathers and kanilang family para sa Sunday. So, nothing else. And congratulations sa ating kasama sa hosting. Si Ma'am si Ma'am Bergie. Yan. Salamat. So, yun. Congratulations. Oh. Yun. Congratulations din sa mga kina Ma'am Jamaica. Yan, si Ma'am Jamaica kasama si niya. Ma'am Mista. Emilia. Mista. Ayan. So, Si Aaron. mga working singles, prepare tayo ng announcement ni Ma'am Bergie, no? Yeah. So, hintay lang tayo ng announcement ni Ma'am Bergie. Okay. So, yan. Sige. At maraming salamat. Nag-extend tayo ng oras, pero it's worth it naman, no? Na napag-uusapan natin sa mga ganitong bagay. Alright, so, tayo magtapos sa panalangin. Let's pray. Dakilang Diyos, maraming salamat Panginoon sa natapos ng devotion. At maraming salamat Panginoon sa inyong salita na patuloy na nag-guide sa amin. And nandun po Panginoon yung ikakatuto at ikakalago ng spiritual po namin Panginoon. Maraming salamat Panginoon sa pagpapala namin na natanggap mula sa inyo Panginoon. Bless us, O Lord, sa mga pupunta sa mga area para mag-soul winning. Ingatan, gabayan niyo po. Humingi kami ng magandang panahon, Panginoon. At doon din po, Panginoon, sa mga pasok sa mga trabaho, Panginoon. Guide us, O Lord, Panginoon. And ano yung protection niyo po, Panginoon. And patawad, Panginoon, sa mga nagawa ng kasalanan. Tupadalangin sa Panginoon Jesus. Amen. Amen. God bless. God bless. And thank you.